Sinimulan ni Kanata ang kanyang araw sa isang morning jog at hinahangaan ang karagatang Pasipiko. Nagising si Ren ng umagang iyon at dumiretso sa banyo. Pagpasok niya sa banyo, nakita niya si Kanata na nakatayo na nakatapis ng tuwalya at sumigaw. Pagkaraan ng araw na iyon, aalis siya para sa mga pandagdag na klase, at ang dalawa ay sabay na naglalakad papunta sa istasyon. Sa daan, pinupuri siya ni Ren sa kanyang pagganap sa MFG. Sa kalaunan ay naabutan nila si Ogata, na nagsabi kay Kanata tungkol sa inhinyero na dumaan sa tindahan at inanyayahan siyang humingi ng payo sa pag-upgrade ng kanyang sasakyan na Toyota 86, napagtanto din niya na ang babae ay si Ren at nagulat siya nang makita siya. Hinarap ni Kakeru si Nozomi tungkol sa kanyang intensyon kay Kanata. Inamin niyang may gusto siya sa kanya at gustong magpakasal balang araw. Samantala, pumunta si Kanata sa garahe at nakipag-usap kay Okayama. Sinabi ni Okayama na hindi niya nilayo na hawakan ang makina ngunit sa halip ay nakatuon sa iba pang mga aspeto na angkop sa estilo ni Kanata na sumasang-ayon dito. Nang maglaon sa gabing yun, nabigla si Eva sa kanilang desisyon dahil ang susunod na track ay mas patag, at si Kanata ay hindi magkakaroon ng mga slope upang takpan dahil sa kanyang kakulangan ng lakas ng makina. Sinabi rin sa kanya ni Ogata ang tungkol sa babaeng nakita niyang kasama ni Kanata. Kinabukasan, nakita ni Ren si Kanata na naghahanda upang lumabas at sinabi sa kanya na sasama siya sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Kanata na patungo siya sa isang negosyo. Pagkatapos ay lumabas si Ren kasama si Wakana, at hinanap nila ang gusali sa larawan ng mga magulang ni Kanata. Nang maglaon, huminto sila sa isang restaurant upang kumuha ng ilang inumin at nagulat na makita si Kanata na nagtatrabaho bilang isang waiter, na mangha si Wakana na nakatingin kay Kanata. Nang maglaon, magkasamang umuwi sina Kanata at Ren, at ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon na magtrabaho sa kabila ng pagiging isang mahuhusay na magkakarera. Tulad ng para kay Okayama, ipinaliwanag niya ang pangangailangan para sa mahusay na suspensyon at preno upang umangkop sa estilo ng pagmamaneho ni Kanata. Kinabukasan, lumabas sina Kanata at Ren para tuklasin ang Kamakura at nangako siyang ipapakita sa kanya ang bawat sulok ng lungsod. Plano ni Okayama na palitan ng intake at exhaust at mag-install din ng throttle controller para gawin itong mas tumutugon. Pinupuri niya ang pagmamaneho ni Kanata at sinabing magiging mas mabilis ang sasakyan kaysa sa inaasahan kapag natapos na. Lumipat ang eksena kay Ogata na sinusubukang manatiling matino sa kotse kasama si Kanata na naglalayag sa mga kalsada. Sa isang pit stop habang ipinapaliwanag ni Kanata ang mga pagpapahusay na kailangan niyang gawin, habang si Ogata ay nagpupumilit na makayanan ang mga G-force na kumikilos sa kanyang katawan, ipinagpatuloy ni Kanata ang kanyang mga rounds sa pagsasanay at sinundan ni Kuki. Lubos na tinatangkilik ni Kanata ang pangkalahatang pakiramdam ng kotse at pinupuri ang trabaho ni Okayama. Nang sarap na sarap siya sa pagmamaneho, hindi inaasahang naabutan siya ni Kuki. Naalala ni Kuki ang kanyang mga araw ng pagsasanay. Ang eksena ay lumipat kina Kanata at Ogata na nanananghalian habang hinihintay na ilabas ang mga ischedule ng karera. Ang karera ni Kanata ay naka-schedule para sa ika-6 na araw. Sa bahay, napagtanto ni Ren na nakatakda siyang magtrabaho sa ika-3 at ika-4 na araw. Sa unang araw, sinubukan ni Oishi ang kanyang lap at naghatid ng isang nakamamanghang pagganap. Samantala, nagtatrabaho si Kanata sa kanyang pang-araw-araw na trabaho, na umaakit ng maraming babaeng customer sa restaurant. Kasunod ni Oishi, sinubukan ni Kazuhiro ang isang bagong-bagong Honda NSX. Nagtagumpay si Kazuhiro na malampasan si Oishi at inaangkin ang nangungunang pwesto sa leaderboard. Pagkatapos ay sinubukan ni Nozomi ang kanyang pag-ikot ngunit patuloy na sinisigawan ni Kakeru. Si Eva ay nakaharap kay Kuki, at nauwi sila sa pagtalakay sa mga babae. Gayunpaman, kinikilala ni Eva ang talento at kasanayan sa pagmamaneho ni Kuki. Di nagtagal, sinubukan ni Kuki ang kanyang pagtakbo sa track. Samantala, sina Ogata at Okayama ay nagtatrabaho sa pagpapabuti ng kotse. Naghahatid si Kuki ng nakamamanghang pagganap at mabilis na natapos. Kasunod nito, sinubukan din ito ni Eva. Nagsisimula sa pagtakbo si Eva sa Karahan. Sinubukan niyang talunin si Koki ngunit nauwi sa maraming pagkakamali. Sinisiyasat ni Kyoko kung sino ang gusto ni Ren, ngunit hindi nagbabahagi ng anumang mga detalye si Ren. Si Kakeru ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali at nahulog sa likod ni Nozomi sa loob ng 2 segundo, na sinamantala ang pagkakataon na tuyain siya. Pinapanood ni Kanata ang pagtakbo ni Akaba sa kanyang Ferrari. Nagulat si Ogata nang makita si Kanata na kalmado lang bago ang kanyang laban. Si Jackson ay mayroon ding pagtakbo sa parehong araw at nagbibigay ng isang kamanghamanghang pagganap.
Naghahanda si Kenata para sa kanyang laban sa susunod na araw, at dumating si Eva upang suportahan siya. Pumasok siya sa booth ni Kenata kasama si Ogata para tingnan ang vitals ni Kenata. Sinimulan ni Kenata ang kanyang pagtakbo ng maayos, nag-cruising sa track, hindi makapaniwala si Eva na ang kotse ni Kenata ay mahusay na gumaganap ng walang mga pagbabago sa makina. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself